free herself from the cage. She has to unchain herself. Kasi, alam mo, si Inday Sara kasi masyadong prinsipyadong tao. Principled person to eh. And at the same time, masyadong madelikadesa. Unlike DP Robredo nung panahon, kasama namin sa kabinete, pero paglabas, binibira. Ito hindi. Hindi niya magagawa yon. Kaya, Kiko mambibig niya, on matters siguro, there are siguro... Ito, saglit. Correct ka dyan, Coach Oli. Noong pandemic, kahit walang trabaho ang lahat ng Pilipino ay hindi magugutom. Unlike now, walang pandemic, malnourished, di ba? Ngayon nga walang pandemic, gutom tayo. Hello? Di ba? Imagine ninyo. Tama ka dyan, Coach. Salamat kay PRRD na panahon ng COVID kasi kung iba, baka ubos na ang mga Pilipino. Kasi ang hilig kasi natin na, ay pagka China kalaban yan. Kasi bakit? Nagpatuta tayo sa Amerika. Huwag na nating itanggi yun. Alam naman naming alam yung lahat yan. Di ba? Di wala yung mga pumasok na mga vaccine. Siguro isa ako sa mga first batch na naturukan because of Sinovac. Wala naman siguro tama utak ko. Okay naman Diba? May problema sa atin. Alam mo, eto meron na naman tayong problema dyan sa West Philippine Sea na yan. Alam nyo, bukod sa hindi natin sila kaya sa gera, I really don't know bakit natin sinisindihan na tayo ay makipag-aaway sa China. Dahil nagpapatuta tayo sa kano. That's reality. Hindi natin away yung sa kano. Kung merong mga politiko na gustong magpatuta sa kano, kayo na lang. Huwag nyo kaming idamay. May issue na naman dyan sa West Philippine Sea na yan. Una, hindi natin sila kaya sa gera. Pero pangalawa, kahit hindi tayo patulan yan sa gera at alam natin, I'm confident still na hindi matutuloy ang gera na yan Kasi puro lang naman yabang yung mga yan. Hindi yung mga nakaupo dyan, hindi naman talaga papatol yan. Yung ating gobyerno. Pero alam mo problema natin? Alam nyo kung ano? Ekonomiya. Pag pinutol ng China, ang dami pa namang produkto natin galing China. Hindi lang naman Shopee, hindi lang Lazada. Ang dami sa ekonomiya natin nakabase tayo sa China. Pag pinutol yan, may mga pagkain ini-import natin sa kanila. Isipin nyo kung ganyan ang mangyayari sa atin. Kakapusin tayo sa supply. Kaya bang punan ng Amerika yan? Sa tingin niyo tutulungan tayo ng Amerika? Huwag tayong maglokohan. Kahit iPhone ka, kahit ang laptop mo ay Apple, Mac, made in China yan. Hello. Huwag nga tayong tanga-tanga. Pag niyari tayo sa ekonomiya niyan, tapos tayo. Diba? Ang lalakas ng loob natin Duwag lang naman sila. Hindi lang naman nila kaya makipag-communicate sa China. Kaya nga ito sinasabi ko sa administrasyon natin Is that your best? Pwede naman kayo makipag-dialogue sa China na ayusin natin ito. Ay mga pipi ba kayo? Puro kayo tahimik dyan? Hindi nyo kaya? Ibig kawik nyo naman. Sabi ni Jules Kit Channel, puros China lahat, galing mga product, kaya huwag tayong makipagtaasan sa China. Yun na nga Ito namang, alam mo, dalawa lang yan rason. Una, kasi dinidikit nila ang Duterte sa China, so they are hitting two birds in one stone. Galit sila sa Duterte at sinisiraan nila sa Duterte, sinisilaan nila ang Duterte. Kita nyo naman sa mga vloggers na bayaran Personal attack na sila sa mga vloggers ng DDS at personal attack sila kay Sara at sa mga Duterte. Kita nyo yan. I know you are not stupid.
Kikita niyo 'yan. And alam niyo kung sino yung mga bayaran. Pangalawa, dahil tuta sila ng Amerika. We all know that. Kaya 'yan, dalawang 'yan, sapul, eh. Ang tanong, may pakinabang ba tayo? May pakinabang ba tayo sa Amerika? 'Di ba? Sino nakikinabang diyan? Sila. Sila lang naman ang tuta, eh, nadadamay tayo. Isipin mo may EDCA. Sinabi nila hindi pa papasukin ang EDCA. Pagkatapos manalo ng eleksyon, may EDCA. Eh, sinong gago maniniwala diyan? Eh, di gago talaga. Ang lakas makagago, 'di ba? Oh. Sinabi hindi pa papasukin, pinapasok. Tapos walang renta, walang binabayad yang EDCA sa atin. Real talk ulit. Yung ba'y tama? Maglalagay kayo ng base rito? EDCA lang tawag nyo, pero sa katunayan, base yan. Base ng Amerika yan dito. Eh, sinong gago maniniwala na hindi tayo or hindi man tayo buong Pilipino, hindi tuta ang ating mga pumapayag dyan sa EDCA na yan. Sabi dito, Coach, dito nga sa Qatar, made in China at India ang marami. Siraulo lang ang magagalit sa China. Kaya nga eh. Tsaka hindi naman tayo pinapansin. Hindi naman tayo inaano eh. Ngayon lang naman tayo nagka-problema sa China. Kitang-kita nyo naman siguro. Eh wala ka na lang alam sa politics kung hindi mo alam yan. Ngayon lang naman tayo nagkaganyan-ganyan. Maayos naman eh. Correct. Sa visa mahigpit pero sa EDCA libre lang. Isipin mo tayo Pilipino hirap makakuha ng visa. Sila naglagay ng base rito. Lakas makagago, 'di ba? Mga gago sila pare-parehas. Sabi dito, atapang na tao, bahag naman buntot. Yes po, halos lahat ng product made in China. Tanga na lang yung may mga mindset na pag ayaw, pumapalag sa China, sasabihin pro-China. Bakit? Yan kasi ang narrative nung kanilang mga bossing. Yan ang gusto nilang palabasin sa taong bayan. Yan ang imahe na gusto nilang palabasin sa taong bayan, pro-China, pro-China. Ang nauuto lang naman nila, sila-sila rin. Kaya nga hindi sila tumataas sa survey. Kasi alam nila yung pro-China pro-China na lintik na yan, pinang-uuto lang sa taong bayan. Halata na weak leader talaga natin. Hindi siya nakakagalaw kung hindi siya. Tama. Kasi sinabi na ni Tatay Digong yan, di kinaniwala. Issues na she would want to express herself, although she was not also stopped by the president himself. Like for instance, yung deal with the devil, the resumption of peace talks, hindi siya napigilan doon. Pero marami na sigurong pagkakataon na gusto niya magsalita, hindi siya makapagsalita. Kaya, at saka, ito pa, alam mo, milyon-milyong tagahanga niya at tagasunod ang tuwang-tuwa sa pagkalas niya sapagkat alam nila na itong si BP Inday Sara ay nagsasuffer diyan kasi na-back in nga siya. Kaya ngayon, maligaya na lahat. Ang dami. Totoo naman, ang daming natutuwa. Kaya lang, we are expecting BP Sara na medyo hindi na pwedeng nakagitna. Kasi hindi ka na part, yan ang nakikitang, yan po ang nakikita, sabihin na lang natin, yan ang mga obserbasyon ng mga dating sekretary or mga nakaupo. Kasi, ikaw, if you are a secretary, it means you are in the executive department. So, part ka ni Marcos, sa madaling salita. So, hindi ka pwedeng bumakbak. Pero sa akin, ako still, I'm expecting BP Sara na magsalita na kasi wala na siyang executive position. Wala na siyang position na bigay ni Marcos na nasa gabinete siya. Ang posisyon niya po ay mandato ng taong bayan, hindi bigay ni Marcos. Kasi iba yung bigay ni Marcos, ang secretary, bigay yan ni Marcos eh.
Yung Vice President po, bigay ng taong bayan. Mandato po. So it's about time, palagay ko, dapat linyahan na ni VP Sara, ang tama, tama, dapat magsalita. Ang mali, mali, dapat magsalita. Pag tama, banatan. Ay pag tama, purihin, pag mali, banatan. Dapat gano'n. Dapat na gano'n na po si VP Sara. Hindi na puwedeng, well, marami ngang natuwa nung nag-resign si VP Sara. Maraming nag-e-expect na this is it. Lalong-lalo na yung timing, 'di ba? Same na yung nanumpa siya at nung nag-resign siya, same date. And higit sa lahat, magju-July na. Malaki ang ine-expect ng tao sa July kasi yaan din po ang sinasabi ng mga insider political analyst that we know na may alam talaga at galing sa loob. Ha? Kaya hindi raw nagsasalita si Sara because nga yung dalawang yon, executive and timing. Waiting for July. I really don't know. Diba? Hindi ko naman alam yung about July. Hindi naman ako kasama sa planning yan. Kung meron man, hindi ko alam kung totoo. At the same time, hindi ko rin alam. Diba? Pero, so far, so good. So far, pasok sa timing. Diba? Ang daming meaning eh. Why now? Diba? Tatandaan nyo. Eto Makabayan Black. Ang daming sinasabi na paninira kay BP Sara. Bakit ngayon lang? Dati, ayaw mag-resign, galit kayo. Nung nag-resign, ang sinasabi nyo naman, bakit ngayon lang? Yung mga talagang inggitero sa Duterte, hindi talaga masasayahan. Di ba? Kung dati naman, hindi niya tinanggap, sasabihin naman, nagyayabang pa si BP Sara. Wala rin, nag-resign siya agad. Sabihin, nagyayabang si BP Sara. Talagang sinisira niya unity team. Di ba? Isipin mo, kung pagkabigay sa kanya, nag-resign siya agad. Ay, talagang wala na unity team. Sinira ni BP Sara unity team. So sa madaling salita, kahit anong gawin ni BP Sara, nag-resign siya ng maaga, yung mga lintik na yan may masasabi. Ngayon siya nag-resign, yung mga lintik na rin yan, sila rin may masasabi. At kung hindi nag-resign si BP Sara, meron din masasabi yan. Kahit po gumawa ng mabuti si BP Sara, mamasamain nila. Walang magagawa para sa mga lintik na yan na tama si BP Sara. Thank you, Rudy Sidor. Thank you po. Pero at least ngayon, resign na siya. Ulitin ko, magjujalay na. Kaya ang daming praning. Tingin ko, kanyang resignation will usher in exciting times, a new political ballgame. There will be forging of new alliances and dissolving of old ones. Pero, sir, nakausap niyo na po ba si former President Duterte about this development and ano po yung nasabi niya tungkol dito? Maikli lang yung aming kasi tinawagan ko siya, hindi nag-return call siya. Sabi ko sa kanya, Mr. President, alam mo ba na nag-resign na si Inday? Did she consult you or did you know about it? Ha? Yun? Ha? Sabi niya. So madaling salita, anong tinanong na nag-resign si BP Sara, si PRRD, hindi daw niya alam. Okay, ako medyo, alam ko kukontra. Posible naman tatay niya, hindi niya alam na nag-resign si BP Sara as DepEd Secretary. Ibig sabihin, hindi siya nagpaalam. Posibleng sinasabi naman nito ni Atty. Panelo, totoo. Posibleng totoo, posible ding hindi. Pero ako, naniniwala akong very possible. Alam niyo kung bakit? Kasi, alam naman natin si BP Sara ay hindi weak, hindi katulad nung iba na kailangan magpaalam sa asawa, magpaalam sa tatay. Meron po siyang sariling pag-iisip. Joylyn Legaspi, inulit pa, thank you, parang si Rudy Sidor. Maraming salamat, Joylyn Legaspi, thank you po. Diba? Hindi niya kailangan magpaalam. Kahit naman nung in-interview namin si Mayor Baste, nung nasa Davao kami, in-interview ng Banatero si Mayor Baste, ay sabi niya, sila po kasi pagdating sa politika, walang pakialaman. Kanya-kanya silang diskarte. So, nagtutugma naman yung sinasabi ni Atty. Panelo na hindi alam ni PRRD
yung mga pinagagawa ni VP Sara. Kasi wala nga silang pakialaman sa politika. Kinonfirm din ni Mayor Baste at alam naman natin, 'di ba? Kung talagang nakikialam at papayagan ni VP Sara makialam yung tatay niya, dapat ang tinakbo ni VP Sara ay presidente. Alam nating lahat 'yan. Even tayo mga DDS, we are talagang rooting for VP Sara na tumakbong president, including PRRD. Pero anong tinakbo ni VP Sara? Eh di siyempre, VP nga siya eh. Di Vice President. Yun ang totoo nun. Di ba? So, hindi ibig sabihin, sunod-sunuran ito si VP Sara sa tatay. Kaya, posibleng hindi alam talaga ni PRRD. Naman, it's very obvious. Nung nag-Vice President si VP Sara, nagsalita na si PRRD, bangag yan eh. Di ba? Alam nating ayaw niya na tumakbo siyang VP under Marcos. Everybody knows that. Gago ka na lang ulit kung hindi mo pa alam yan. Kasi ginamit si VP Sara at alam yun ni Tatay Digong gagamitin si VP Sara. Because Marcos will not win against VP Sara. Ba't ka nag-Vice President? Kalokohan di ba? Pero okay na yun, tapos na yan. Wag na natin sisihin si VP Sara. Importante, nag-resign siya, kasama na natin, at eto na. Hindi naman ako nagtataka na hindi ko konsulta si VP Sara. Kasi ever since naman, hindi siya nagkukonsulta. She has her own mind. Pagdating sa mga advocacies niya, mga prinsipyo niya, talagang solo lang siya. Yan ang politiko. Di ba? Dapat may sariling utak ang politiko. Kaya kayo advisean ko kayo paulit-ulit. Una, pag boto kayo ng kandidato, dalawa lang hihingin ko sa inyo. Una, may resibo. Hindi pwedeng mangangako ang isang politiko nang hindi niya pa nagagawa. Huwag niyo pong gawing trial and error ang posisyon, especially presidente. So kailangan may resibo. Lahat ng ipinangako niya, tanongin niyo nagawa na ba niya? Asa ng ebidensya? Pangalawa, tingnan ninyo yung asawa. Iingat po tayo sa asawang pakailamero at takot sa asawa. Magkakaproblema po tayo dyan. Hindi ko po sinasabing itong gobyerno na ito Kayo na lang ang humusga. Ang tinuturo ko sa inyo paano kayo pupunta sa 2025. Kasi pag meron tayong binoto at hindi naman pala niya nagagawa pa yun, sigurado ko hindi niya magagawa yung mga pinangako niya. Wala siyang experience about it. Pangalawa, pag ang asawa niya ang nasusunod, ba't hindi na lang yung asawa ang tumakbo? So mag-iingat tayo pag sunod-sunuran sa asawa. Pag uto-uto, mag-iingat po talaga tayo dyan. Ang binoto ng tao, yan ang may mandato. Siya ang dapat masunod. Hindi ko sino-sino. So tama dyan. Correct dyan si VP Sara. So walang alam si Presidente Duterte. At wala rin siyang comment. I agree. Yes, I sir. agree. Si Chicky Verhel po ito, no? Kanina na-mention niyo po na, itong pag-resign ni VP Sara ay huge loss to the Marcos administration. Yeah. Kasi parang, parang humiwalay na siya talaga. Would you consider this a good political move sa Duterte campo? Kasi there's a big possibility na Duterte camp versus Marcos camp sa 2025. Good move yan. Good move. Good move. Good move yan. Ako naniniwala, good move yan. Elections. Is this a good political move? Yes, I think so. You know why? Kasi yung mga Duterte followers, nagsisimula nang i-criticize siya. Kasi nga, hindi siya makapagsalita dahil nandyan pa siya. Yun. Sakto sinabi. Good move po yan kay VP Sara. Di ba? Marami sa nanonood sa akin, nagagalit na kay VP Sara. Kasi hindi nga nagsasalita. Maraming mga mga DDS, nagagalit na kay VP Sara, di nagsasalita. Yung tumatiming lang pala. Talagang ididikit niya yung resignation niya sa July. Good move, VP Sara, salute sa'yo. Ngayon, yung mga nagagalit kay VP Sara, gusto na siya ngayon. Lalong tataas sa survey si VP Sara. Aminin natin, lahat tayo natutuwa. Di ba?
habang yung mga followers na kinikriticize ang Marcos administration, hindi siya makaimik kahit gusto niya umimik. Kasi nga, madelikadesang tao siya. Hindi siya bastos na tao.